Today is, August 7. It's Wednesday. As usual, 5 o'clock gising na kami. Siyempre parang mas maaga pa kasi nga aga nyo natulog kagabi. Nag-a-adjust pa kami medyo mabigat na rin yung katawan ko. Ayun, iba yung boses ko. Sobrang maga pa rin pa ako sa pagod. And then, ngayon mamimili kami ng gamit ni Brave sa school. And feeling ko hindi pa kami makakapasok bukas. Third pilitin ko sa Friday kasi PE para pagpasok niya na mamasaya. 2 hours lang yung pasok na pag Friday. And guys, mapagod na talaga ako. Magaparin pa ako. Ganito ako pag napapagod. And then, ayun na si Dayday. Andun na hinatid na dito. At saka, papacar wash din ulit kami. Alis kami dito siguro mga 10 AM. Punta kami RFC. Pagupitan na siya. Ayan na. Nakangkalot ng bahay, guys. Hindi ko talaga maharap. So, nakapagod. Ang gusto ko na maglilinis. Mag-upa na maglilinis. Napapagod ako, guys. Sobra talaga. Dami ko pang gagawin. So, yun guys, samahan nyo pa kami hanggang makapasok si Brave. Hopefully, makapasok si Brave bukas. Sa Friday. Kung hindi talaga kaya ng katawan kasi maglalaba pa ako. May mga iniwang kami maduming damit. Yung mga beddings. Umalis kami. So, sikapin ko na makapasok Friday. Kung hindi talaga, Monday na kami papasok. Kasi bukas sasamba din kami ng madaling araw. Hindi ko kakayaan. So, yun guys. Guys, it's already 12:41. Ngayon pa lang kami aalis. Talagang pagod pa talaga kami kahit si Brie. Yan. Walang nakaano na siya. Parang nakaano na sa utak niya na kailangan namin umalis. So, then, magpapadala pa kami mga nakisuyo. Ayun o. Wait lang. Ayan, yung bag na yan. Mga nakisuyo. Ipapa-LBC ko. And ang gagamitin namin si Dayday, papa-car wash muna. Guys, grabe, sinusubok yung pasensya ko at kakayanan ng katawan ko ngayon. Bumili lang kami dito sa kanto ng bigas. Kasi hindi na ako tumuloy dun sa car wash kasi puno. Ngayon, ayaw umabante ng sasakyan. Ito si Dayday. Ito yung luma namin. Parang hindi gumagana yung clutch niya. Kaya, tinawagan ko yung mekaniko na kaibigan ni Daddy. So, ngayon pa talaga. Grabe, ako. Ay, nako. Yung pagod ka na, tas yung mga ganitong problema, ang talaga. Tas ako lang mag-isa. Hirap, guys. Kaya antay lang namin dito yung ayaw talaga, hindi kami umaabati. Parang hindi gumagana yung clutch. Ayun ko dito. So, sana dumating na yung aming mekaniko. Puntahan daw niya kami dito. Sabi mo to. Malaglag yan. Wala. Ano to, kadadaling kay Aki? A few inches later. We will buy scissor. Let's buy the scissor. Where's your scissor? You didn't get your scissor kay Teacher April. Ayun na, scissor. Come here. What do you want? What scissor? Ay, ibang scissor to. Not that one, this one. Wait lang. Mahal naman na scissor. This is, maliit lang. Parang maliit na scissor. Let's look for more scissor. Kaya, shoutout sa bagong advisor ni Brave. Pakibalik po yung gunting kasi yearly ako nabili ng gunting ni Brave. Kinakain ba ang gunting sa school? Char!
moments later. Guys, dito na po kami sa bahay. Grabe talaga inaabot ko. Pero alam nyo guys, I'm still thankful. Kasi alam nyo kanina, nakaikot na kami para sa car wash. And then, yun nga, na nararamdaman ko ang tigas na nung clutch nung aming dayday yung accent. Tapos, hirap na siya sa paangat. Hindi naman ganun katarik yung hirap na siya. Hindi siya makaabante kanina. Buti na lang nung hindi na siya umabante, nakapag-park ako ng maayos. As in talaga. Very thankful po ako sa mga ganung mga pangyayari na kahit na mahirap. Yung thankful ako kay God kasi talagang inaayos niya yung kung paano ko i-handle yung situation. And then nagpapadala nga po siya ng mga taong pwedeng tumulong sa amin. Meron daw papalitan na pyesa, master daw, sa may clutch, 2. So si Kuya Jess kasi yun talagang kaibigan po na ni Daddy, doon po namin iniwan si Dayday nung nagbakasyon kami. Sa kanya po kasi meron siyang paggawaan ng may talyer siya pa yung mga nagpipintura ng sasakyan. And then tawag dito. So, siya na muna daw ang maghanap ng pyesa. Tapos si Aki, siya lagi yung tinatawag ko pag may, siya po talaga yung mekaniko na sasakyan namin. Si Aki, barkada din po ni Daddy yun, kakilala niya. Yun, so sila na muna, tapos sasabihan na lang daw ako. Thankful ako sa mga ganun, kahit na dumarating yung mga pagsubok, diba? Kararating lang namin dito, talagang sinusubok na yung kakayanan ko. Yan tingnan yung mata ko, pagod na talaga ako guys, pati boses ko iba na. Kaya bukas hindi pa kami makakapasok, kabibili lang namin mga supplies, magpapahinga muna talaga ako, kailangan ko ng pahinga. Yun, and then ito na po si Boss. Boss! Wow! Show your hair! Yan. Wow! Are you Poji? Are you Poji? Yes. Yes. Ayan na. No tie hair. Cut hair na nga eh. Yan. Napagupitan na. Check ko na lang yung mga uniforms niya kung kasya. Kasya pa. Lalo na yung PE niya. Kasi gusto ko siya mapasukin talaga ng Friday. Kaya bukas magpapahinga kami. Magkonting linis na lang ng bahay. Yun. Kasi medyo makalat na nagugulan at hindi ko pa kayang kumilos ng So, buti na lang, yung palang dahilan kung bakit kami bumili ng isang tala. Ito si Tala, yung aming Stargazer X, si Tala. Kasi may mga ganitong mangyayari pala. So, inunahan na kami, binigyan na agad kami ng solusyon ng Diyos. Yan. Kaya thankful talaga ako kahit maraming pagsubok. Always look at the bright side, guys. Yan ang lagi kong pinagpapasalamat na tinutulungan talaga kami. Tinutulungan talaga. Ito may anghel talaga tong batang to. Yun ang naniniwala ako. Siguro sa iba, kasi may napanood ako sa Facebook na yung sinasabi na swerte yung ganitong bata. Ang sagot niya is napakahirap mag-alaga, paano naging swerte. True, pero sa ibang sa ibang aspect, parang tinitreat ko talaga na swerte itong batang to. Promise. Marami ng pagkakataon, marami ng situation na talagang masasabi kong swerte itong anak ko. Yun. So, yun guys. So, muna kami? Pasok muna, pahinga, merienda muna kami. And then, yun, try ko makapag-edit para makapag-update kami ng vlogs namin kasi nahinto ako 1 week before kami umalis sa New Zealand, huminto ako kasi gusto kong i-spend yung quality time doon na hindi ako nag-e-edit. So, yun guys.